201 sa loob ng factory office, nakilala nina John at Ella ang manager ng pabrika na si Guido Boyd. Siya ay medyo chubby middle-aged na lalaki at nakasuot ng business suit. Si Guido ay may kamay sa pang-araw-araw na operasyon ng pabrika, na nangangasiwa sa maraming proseso kabilang ang produksyon, kargamento, at inspeksyon ng kalidad. Bahagi siya ng nangungunang pamamahala ng kumpanya, at maaaring ituring pang ang isa sa mga big shot. Gayunpaman, sina John at Ella ay mga individual na may mataas na ranggo na ipinadala ng punong tanggapan upang siyasatin ang pabrika, at sila rin ang mga taong may pananagutan sa pakikipagtulungan sa weak group. Si Ella, sa partikular, ay itinuturing na isang makapangyarihang tao sa mga nangungunang hanay ng punong tanggapan, kaya't kailangang maging maingat si Guido sa kanilang paligid. Miss Summers, Mr. Walker, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang dalawa sa paligid ng workshop, magalang na alok ni Guido. Ayos lang, Mr. Boyd. Nandito kami ni Mr. Walker sa isang informal na pagbisita. Titingnan lang natin ang sitwasyon dito. Maaari kang magpatuloy sa iyong mga karaniwang tungkulin sa halip na ikaw mismo ang magdadala sa amin sa workshop. Basta may maghatid sa amin dyan, isang matipid na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Ella. I see. Well, okay lang din. Saglit na nag-isip si Guido at saka tinawag ang namamahala sa production management ng workshop. Ang pangalan ng namamahala ay Stanley Wallace. Sa 37 o 38 taong gulang, ang kanyang katamtamang pangangatawan at medyo white-tan na balat ay ginawa siyang parang isang taong may maraming kasanayan at karanasan sa trabaho. Miss Summers, Mr. Walker, ito si Stanley Wallace, ang pinuno ng pagawaan ng aming pabrika, maikling pagpapakilala ni Guido. Stanley, itong dalawa dito ay sina Miss Summers at Mr. Walker mula sa punong tanggapan. Maaari mo bang pakiusapan na dalhin sila sa workshop para sa akin at hayaan silang tingnan ang sitwasyon doon? Utos ni Guido. Kami ay nagpapasalamat sa iyong tulong, Mr. Wallace, magalang na ngumiti si John. Masyado kang magalang, Mr. Walker. Ito ang aking tungkulin. Please come with me, magalang na sagot ni Stanley. Pagkatapos ay dinala niya sina John at Ella sa pagawaan. Mayroong mahigpit na mga kinakailangan sa lugar para sa pagpasok sa cosmetics production workshop. Karaniwang kailangang magsuot ng damit na panlinis, sombrero, guantes, at maskara. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni John ang ganoong bagay, at kinailangan niya ng kaunting pagsisikap upang ilagay ang lahat. Pagpasok sa workshop, pinangunahan ni Stanley sina John at Ella upang tingnan ang bawat proseso. Dahil nakasuot sila ng cleanroom suit at iba pa, ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatago. Walang naagaw sa kanila ang atensyon dahil walang nakakaalam kung sino sila o kung ano sila doon FO. Matapos sinuri ang buong proseso, nagkaroon si John ng pangkalahatang pag-unawa kung paano ginawa at pino ang produkto, kaya naabot ang layunin ng kanilang paglalakbay. Sabay na lumabas ng workshop ang tatlo. Hinubad ni na John at Ella ang lahat ng protective gear at naghanda ng umalis. Sandali lang, Miss Summers. Tawag ni Stanley ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang tanong. May problema ba, Mr. Wallace? May kailangan ka ba? Curious na tanong ni Ella. Saglit na nag-alinlangan si Stanley, ngunit hindi nagtagal ay tila napagpasyahan niyang sabihin sa kanya at sinabing 2%. Pagpapatuloy niya, hindi lamang nito pinapataas ang mga gastos sa produksyon ng kumpanya at nagdudulot ng maraming hindi basura. Binabawasan din nito ang pagiging produktibo ng ating mga empleyado, na nagiging sanhi. Nandito si Santa. Buksan ang iyong mga regalo. 202 bahagi ng salary package ng Elegante Group ay isang performance bonus, at dahil nabigo ang production capacity na maabot ang mga naunang kinakailangan, ang performance bonus ay mababawas sa kalahati. Nangangahulugan ito na ang sweldo ng isang mababang antas na empleyado ay mababawasan ng humigit kumulang $150 bawat buwan ng walang magandang dahilan, kaya natural na lahat na magreklamo tungkol dito. 2 beses ang mga dahilan ni Stanley sa pagpapalam kay Ella. Sa isang banda, naramdaman niya na ang mga hilaw na materyales ay hindi na kasing ganda ng dati, at sa kabilang banda, nasa isip din niya ang pinakamahusay na interes ng kanyang mga empleyado. Problema, sabi mo. Well,
Lahat ng pagbili ng mga hilaw na materyales at ang produksyon nito ay nasa ilalim ng sole purview ni Mr. Mercer. Maaari mong iulat ang bagay na ito kay Mr. Boyd o direkta kay Mr. Mercer. I'm sorry I can't be of more help, nakasimangot si Ella. Ngumiti ng pilit si Stanley. Magiging tapat ako sa iyo, Miss Summers. Nai-report ko na ito kay Mr. Boyd, pero hindi niya ako binigyan ng direktang sagot. Si Mr. Mercer, sa kabilang banda, ay isang mataas na antas na pinuno ng kumpanya na bihirang bumaba dito. Hindi madali para sa isang small-time workshop manager na tulad ko na makilala siya. Tumigil sandali si Stanley bago nagmakaawa sa kanya, Miss Summers, isa ka sa mga nangungunang executive ng kumpanya. Mayroon kang mahusay na kapangyarihan, at nakikiusap ako sa iyo na humanap ng paraan upang matulungan ang mga mas mababang antas. Pakiusap. May kailangan kang gawin. Ako, natatakot akong nakatali ang mga kamay ko. Naramdaman ni Ella na wala na siyang magagawa. Bilang isang senior executive ng makapangyarihang paksayo ng kumpanya, alam niya ang ilang panloob na impormasyon tungkol sa mga hilaw na materyales. Noong nakaraan, ang mga kumpanyang nagsupply ng mga hilaw na materyales sa Elegante Group ay dalawang medium-sized na kumpanya ng kemikal sa Palanan City. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng Elegante Group sa nakalipas na 2 taon, ang kapasidad ng produksyon ng dalawang medium-sized na kumpanya ng kemikal ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng Elegante Group. Nagpunta si Erwin sa isang business trip sa Source Partners para sa mga bagong hilaw na materyales na ginagamit ng kumpanya noon. Kahit na ang kalidad ng bagong mapagkukunan ay hindi kasing ganda ng dati, ang presyo ay medyo mas mababa. Dahil dito, ang trade-off sa pagitan ng dalawang salik na iyon ay may maliit na epekto sa gastos ng produksyon ng kumpanya. Sa madaling salita, wala itong kinalaman kay Erwin sa personal na antas at lahat ay may kinalaman sa pag-unlad ng kumpanya. Bukod dito, nasa jurisdiction ni Erwin ang usapan, at walang karapatang makialam si Ella. Maliban na lang kung makakahanap siya ng mas mahusay na tagagawa ng hilaw na materyales, magdudulot lamang siya ng problema sa sarili niya kapag lumapas siya sa responsibilidad nito at nakikialam sa mga gawain ni Erwin. Wala bang paraan para malutas ito? Si Stanley ay bigo at desperado. Alam niya na ang 150 o higit pang mga dolyar ay maaaring walang halaga para sa mga nangangailangan ehekutibo tulad ni Ella, ngunit ito ay katumbas ng marami sa mga mababang antas ng empleyado, na karamihan sa kanila ay maaaring mahigpit ang kanilang mga sinturon upang mabuhay. Para makatipid ng higit sa $150 na gastusin sa pamumuhay bawat buwan. Huwag kang mag-alala, Mr. Wallace. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Hindi makayanan ni John na makita ang lahat at nagpasya siyang magkusa na mag-alok ng kanyang tulong. Dahil nagmula siya sa pinakamababang antas ng lipunan, siya ay nagkaroon ng mahirap na buhay at alam niya kung gaano kahalaga ang maliit na pera sa mga ordinaryong empleyadong iyon. Ikaw. Seryoso ka ba, Mr. Walker? Napatingin si Stanley kay John na may pantay na pagtataka at hinala. Sekretarya at ang mga sekretarya ay walang tunay na kapangyarihan at kadalasan ay gumagawa lamang ng mga kakaibang trabaho. Hindi man lang sila nakakate. Kung ang isang mataas na antas na gustong tulad ni Ella ay hindi makialam sa bagay na ito, si Stanley ay nagtaka kung saan ang isang maliit na sekreto. I should advise you na huwag maliitin si Mr. Walker. Siya ang may pinakamataas na ranggo na namamahala pagdating sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pakikipagtulungan sa weak group. Deputy lang niya ako. Ang mga kasalukuyang ginagawa ng iyong pabrika ay may buong karapatan sa kanila. Ella. Iginiit. 203 maaaring lang karapatang manghimasok si Ella sa mga bagay na kinasasangkutan ni Erwin, ngunit si John bilang ang taong namamahala sa pakikipagtulungan sa weak group ay may karapatang makialam sa anumang isyu na may kaugnayan sa mga produkto ibinibigay. Wala sa kanyang mga aksyon ang maituturing na lampas sa kanyang awtoridad. Ano? Ay, napatulala si Stanley. Hindi niya pinangarap na ang isang maliit na sekretarya na tulad ni John ay magkakaroon ng napakalaking awtoridad, hanggang sa ang isang mas mataas na ranggo na figure tulad ni Ella ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Ito ay hindi kapani-paniwala, at ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa isang kamangha-manghang sekretarya. Huwag kang mag-alala, Mr. Wallace.
Ipaparating ko ang iyong mensahe kay Miss Young word for word mamaya, at sisikapin ko ang aking makakaya upang matulungan ang lahat na makuha ang mga benepisyong nararapat sa kanila, same time na pangako ni John. Salamat, Mr. Walker. Maraming salamat, tuwang-tuwa si Stanley. Hinawakan niya ang kamay ni John na tuwang-tuwa, nakipagkamay sa huli ng may pana, at nagpasalamat. Masyado kang mabait, Mr. Wallace. Ganito dapat, nakangiting sabi ni John. Ginawa ni Stanley ang kanyang ginawa para sa kapakanan ng mga empleyadong nasa ilalim niya, na nagpapatunay na isa siya sa mga bihirang at etikal na pinuno. Ito ay isang saloobin na nakakuha ng paggalang ni John. Nang makita ni Ella na kusang loob na sumang-ayon si John, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita ngunit pinigil niya ang sarili mula sa paggawa nito. Kung maaari, Mr. Walker, sabi ni Stanley, may isa pang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Nagtrabaho ako sa kumpanya ng halos 10 taon, at nasaksihan ko ang mabilis na paglago at pag-unlad ng kumpanya. Sa nakalipas na 2 taon, bagamat hindi ako ganoong kakayahan sa maraming aspeto, mayroon pa rin akong karanasan sa paggawa at pagpino ng mga pampaganda. Pagkatapos ay nagpatuloy si Stanley, medyo nag-aalinlangan, nakagawa ako ng ilang maingat na pag-aaral at nalaman ko na ang amalgamation ng mga hilaw na materyales ay magpapatuloy ng mas maayos hanggat ang ilang mga sangkap na nakakatulong sa proseso ay idinagdag sa panahon ng pagpipino. Ang kahusayan sa pagpino ay maaari ding tumaas. Bilang karagdagan, maraming mga high-end na kosmetiko sa merkado ang nagpasikat ng mga kosmetiko. Sa palagay ko ang pagdaragdag ng ilang mga halamang gamot ay hindi lamang makikinabang sa kahusayan ng pagkuha ngunit mapahusay din ang epekto ng mga pampaganda. Mga kosmetiko. Magandang mungkahi yan. Ito ay hindi bababa sa nagkakahalaga ng isang shot. Naningkit ang mga mata ni John. Nagkaroon siya ng ilang matatapang na ideya matapos ipaalala ni Stanley. To tell you the truth, Mr. Walker, lahat ng iyon ay mga ideya lamang, at hindi ko pa nasusubukan. After all, failure might cause the company to suffer big loss, napakamot ng ulo si Stanley sa kahihiyan. Hindi siya bahagi ng research and development team ng kumpanya, at malayo siya sa definition of a professional sa maraming aspeto. Binuod lang niya ang ilang ideya batay sa kanyang mga taon ng karanasan nang hindi talaga alam kung magiging maganda ba ang mga ito o hindi. Huwag kang mag-alala. Iwanan mo sa akin ang praktikal na bagay na iyon. May paraan ako. Ngumiti si John. Ang pagkakaroon ng sumali sa kumpanya N. Si Stanley, samantala, ay nagkaroon ng maraming karanasan sa buong proseso ng paggawa ng kosmetiko at alam dapat bang makipagsanib puwersa si John kay Stanley at gamitin ang kani-kanilang lakas upang umakma sa isa't isa. Baliw ka ba, John? Kung nais ng kumpanya na gumawa ng pagbabago, kailangan nitong dumaan sa maingat na pagsusuri at departamento. Ang proseso mismo ay tatagal ng hindi bababa sa ilang buwan. Ito ay hindi isang bagay na dapat kumpletuhin sa hindi lamang subukan ito sa isang kapritsyo. Galit na pinandilatan ni Ella si John at pakiramdam niya ay wala na siyang ibang gagawin. Hindi ako baliw. Ganti ni John. 204, huwag kang mag-alala. Ako ay lubos na tiwala tungkol dito. Ikaw mismo ang nagsabi na binigyan ako ni Miss Young ng maraming tungkulin sa isyong ito, at ako ang may huling say pagdating sa mga produkto ng Wick Group. Dahil nagtiwala siya sa akin, dapat kong matugunan ang kanyang mga inaasahan. Tuwang-tuwa si John. Bagamat ang departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad ng kumpanya ay napuno ng mga propesyonal, sila ay mga layaw na empleyado na nakaupo lamang sa opisina buong araw. Walang pag-asa na umasa sa kanila na magkaroon ng kaalaman para sa mga bagay na mahalaga, at ang pag-asa sa karanasan ni Stanley ay mas mahusay. Higit sa lahat, buong tiwala si John sa kanyang mga kasanayang medikal, at ang tanging kulang sa kanya sa ngayon ay isang pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng produkto. Tamang-tama si Stanley para umakma sa kanya sa mga lugar kung saan wala siyang impormasyon. Masyado kang nagbabasa sa pahayag ni Stacy. Suko na ako. Nagngangalit si Ella sa galit. Hindi niya akalain na isang karaniwang tao na tulad ni John ay makakatulong sa kumpanya na madagdagan ang kahusayan nito sa pagpino o makagawa ng mas mahusay na mga kosmetiko, lalo na noong kakapasok pa lamang niya sa kumpanya. Ito ay simpleng hindi makatotohanan.
Gayunpaman, nagpasya si Ella na maaari rin niyang hayaan si John na gawin ang gusto nito at subukan ito. Kung tutuusin, susuko si Leon kapag nataman siya sa pader. Ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa tabi ni John sa lahat ng oras at pigilan si John na magdulot ng anumang malaking pagkalugi sa kumpanya. Mr. Wallace, bumalik tayo sa workshop para tingnan muli. I'd appreciate it if you could explain everything to me in detail and share your ideas with me also, nakangiting sabi ni John. Pagkatapos ay nagbihis silang tatlo ng kanilang mga damit na panlinis at bumalik sa pagawaan. Lumipas ang hapon kasama sina John at Ella na gumugol ng buong oras sa workshop. Sa detailed na paliwanag ni Stanley, unti-unting nagkaroon si John ng magaspang na ideya kung paano malulutas ang sitwasyon. Ang huling piraso ng jigsaw ay ang paglalagay ng ideya sa pagsasanay. Pagkalabas ng workshop, naglakad sina John at Ella papunta sa parking place. Nasisiraan ka na ba ng bait, John? Sumangayon ka na tumulong sa paglutas ng isyu ng mga bonus sa pagganap ng empleyado at gagawa ka ng mga kosmetiko. May misyon ka ba para asarin si Erwin? Galit na pinandilata ni Ariel si John. Ang una sa dalawang isyu na iyon ay may kaugnayan sa mga hilaw na materyales, habang ang isa ay may kaugnayan sa produksyon parehong nasa ilalim ng saklaw ni Erwin. Sa pagkukusa namang himasok ng hindi nakakakuha ng pahintulot ni Erwin, halos hinahamon ni John ang pagtanggap ni Erwin. Halos tiyak na sisubog na si Erwin sa galit matapos malaman ang nangyari. Gusto ko lang tumulong sa mga lower level na empleyado natin. Hindi ko intensyon na saktan si Erwin ng kusa, at wala akong kontrol sa kanya kung hindi niya maintindihan ang intensyon ko. Nagkibit balikat si John. Si Erwin ang karibal niya sa pag-ibig at magkalaban sila. After what happened at the bank at the previous night, malamang galit na si Erwin sa kanya. Malamang magtataglay pa ng sama ng loob si Erwin. Laban sa kanya hindi alintana kung na-provoke niya o hindi si Erwin, kaya sa ugat na iyon, walang dahilan para matakot kay Erwin. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, ngunit tumanggi si Ella na nagpapatuloy at ipinakita ang pagnanais na magpatuloy sa pagkumbinsi kay Le. Walang pero. Maging tapat tayo, ang parehong mabisa sa pagpino at mga bonus ay magkakaugnay. Hanggat ang pag-andar ay magagawa ko ang aking makakaya upang matulungan siya dito. Gagawin ko ang sinabi ko at hindi ako basta-basta susuko. Mariing sabi ni John. Ang dahilan kung bakit ang mas mababang antas ng mga bonus sa pagganap ng mga empleyado ay hinati ay ang mga bagong pinagkukunan ng hilaw na materyales ay hindi kasing ganda ng mga dating hilaw na materyales, kaya humahantong sa pagbaba sa kahusayan ng pagpipino. 205 kung ang mga bagong pinagkukunan ng mga hilaw na materyales ay mapapadalisay ng mas mahusay at sa gayon ay babalik sa mga nakaraang antas, lahat ay makakakuha ng kanilang mga bonus sa pagganap muli. Bilang karagdagan, ang matagumpay na produksyon ng mga cosmeceutical na mas mahusay na mga epekto ay magtataas ng kalidad ng mga produkto ng Elegante Group, kung saan ang kanilang mga mid to high-end na produkto ay nagiging mga first-class na luxury na produkto. Kapag tumaas ang kita ng kumpanya, ang mga sweldo, at benepisyo ng mga empleyado ay tataas ng naaayon, kaya pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Maaaring may punto ka, ngunit napakahirap pataasin ang kahusayan sa pagpino at i-develop ang mga cosmeceutical na ito. Upang maging tumpak, ang pagsasabi na ito ay napakahirap ay isang maliit na pahayag. Halos imposible itong gawin maliban kung mayroong isang uri ng himala. Malungkot na sabi ni Ella. Nadaman niya na ang pakikipag-usap sa kanya ay tulad ng pakikipag-usap sa isang ledrilyo na pader, at walang anumang sinabi nito ang makapagbibigay ng malinaw na mensahe sa kanya. Paano mo malalaman na walang milagro kung hindi mo susubukan? Huwag mag-alala, lubos akong kumpiyansa tungkol dito, at ginagarantiya ko na walang magiging anumang problema. Tinapik-tapik ni John ang dibdib at confident na sinabi. Kung ang ibang mga tatak ay maaaring bumuo ng mga cosmeceutical, walang dahilan kung bakit hindi magagawa ng Elegante Group, lalo na sa kanyang napakahusay na kasanayan sa medikal. Ang detalyadong paliwanag ni Stanley kanina ay nagpapaliwanag sa kanya sa maraming aspeto, at lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Masyadong malaki ang pangarap mo. Medyo galit na pinarusahan siya ni Ella. Hintayin na lang natin kung hindi ka naniniwala sa akin.
Nagkibit-balikat si John at sumakay sa kanyang motorsiklo. Oo naman. Ipakita mo sa akin ang iyong mga himala, anak. Kung hindi mo magawa, tuturuan kita ng magandang leksyon para sa pag-aaksaya ng oras ko. Umirap si Ella, saka sumakay sa kotse at umupo sa likuran ni John, at sabay na umalis ang dalawa sa pabrika. Pagkababa ng trabaho, sumakay si John sa kanyang motorsiklo patungo sa pinakamalaking tindahan ng halamang gamot at bumili ng maraming gamot sa mga bag. Siya ay naghahanda upang bumuo ng ilang mga cosmeceuticals, at ang mga halamang gamot ay isang kailangang-kailangan na bahagi nito. Gayunpaman, hindi niya gaanong kailangan at bumili lamang siya ng ilang halamang gamot dahil nasa experimental stage pa ito. Sa sandaling matagumpay niyang binuo ang mga cosmeceutical, ang kumpanya ay kailangang bumili ng malaking halaga ng mga halamang gamot. Pagdating doon, madali niyang makukuha ang mga ito sa Sears. Bawat detalye ay nabuo sa kanyang isipan. Ang dami niyang ginawa para kay Stacy. Bumalik sa Dragon Bay Villas, nakauwi na si Stacy nang bumalik si John. Nang makita siyang may maraming gamit sa iba't ibang bag, nagtatakang nagtanong si Stacy, ano ang nasa mga bag na iyon, John? Oh, ito. Just some herbs, maikling sabi ni John. Napaisip si Stacy sa sinabi nito at agad na napagtanto ang sinasabi nito. John, sinabi na sa akin ni Ella ang tungkol sa iyong dalawang plano na dagdagan ang kahusayan ng pagpipino ng hilaw na materyales, bilang karagdagan sa pananaliksik at pag-unlad ng mga cosmeceutical. Seryoso ka ba dito? Mukhang kakaiba siya. Bilang presidente ng kumpanya, alam niya kung gaano kahirap ang dalawang bagay na iyon, at alam din niya na halos imposibleng gawain iyon. Noong una niyang narinig kay Ella ang tungkol dito, naisip niyang kapritsyo lang ang sinasabi ni John. Hindi sumagi sa isip niya na determinado si John na gawin ito. Manghihingi lang siya ng gulo. Kung siya ay nagtakdang gawin ito. Siyempre. Bakit hindi ako magseryoso? Hindi ako yung tipo ng tao na nagsasalita ng walang iniisip. Sabi ni John. Mahigpit. Naisip niya sa kanyang sarili, sa totoo lang, ito lang ang pinaghirapan ko para sa iyo. Hindi para sa kumpanya. Dapat kalimutan mo na lang. Masyadong mahirap. Ipaubaya sa mga nasa R&D department na magsaliksik. Ikaw din ang taong namamahala sa pakikipagtulungan sa weak group. Ito ay isang napakalaking gawain sa sarili nito, kaya pinakamahusay na huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap sa ibang bagay. 206 pagkatapos sabihin iyon, huminto si Stacy at idinagdag, alam kong ginawa mo ito para tulungan ang ilan sa mga empleyadong nasa mababang antas, kaya hayaan mo akong magmungkahi. Kakausapin ko si Mr. Mercer mamaya at hilingin sa kanya na bayaran ang mga pamantayan sa kapasidad ng produksyon ng pabrika para hindi maapektuhan ang mga performance bonus. Hindi. Stacy, alam ko na ang paksa ng mga hilaw na materyales ay labis kang nanggugulo. Kahit na binabaan ang production capacity standard, ito ay isang stopgap solution na hindi tumutugon sa ugat. Gusto kong ibahagi ang iyong mga pasanin. Sabi ni John na naglakas loob. Ikaw. Natigilan si Stacy, at isang hindi maipaliwanag na init ang bumalot sa kanyang puso. Tama ang hula ni John, T. Ang isyu ng hilaw na materyales ay talagang isa sa kanyang palaging problema. Ang mabilis na pag-unlad ng kumpanya sa nakalipas na 2 taon, kasama ang hindi sapat na supply ng mga hilaw na materyales, ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi ang hayaan si Erwin na maglakbay sa negosyo upang kumuha ng mga bagong kasosyo na maaaring magbigay ng mga hilaw na materyales. Alam niyang hindi ganoon kaganda ang kalidad ng bagong supply, ngunit nagbitiw siya sa sarili na magnganga na lang at tanggapin ito. Siyempre, kung kaya ni John na pataasin ang kahusayan sa pagpino ng mga bagong hilaw na materyales na iyon o bumuo ng mga cosmeceutical na may mas magandang epekto, ang kanyang mga alalahanin ay ganap na malulutas. John, ito ay 2 napakahirap na pakikipagsapalaran. Sigurado ka ba? Naantig ang puso ni Stacy. Kahit alam niyang imposible, hindi niya mapigilan ang sarili na umasa kay John. Ako. Medyo confident. Gagawin ko ang aking makakaya. Paninigulo ni John pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Siya ay hindi kapani-paniwalang kumpiyansa sa harap ni Ella ngunit nahirapan siyang gayahin ang parehong antas ng kumpiyansa kay Stacy.
Kung tutuusin, mahihiya siyang harapin si Stacy sa hinaharap kapag nabigo ang kanyang pakikipagsapalaran. Ang pagpapakatanga sa harap ng babaeng mahal niya ay isang bagay na gusto niyang iwasan sa lahat ng kosta. Sige. Gawin mo ang iyong makakaya. Kung magtagumpay ka, malaki sana ang naitulong mo sa kumpanya at gagantimpalaan ka ng husto. Nakangiting sabi ni Stacy. Alam niya na may mait na pagkakataon na magtagumpay at hindi masyadong seryosohin ang kanyang mga salita. Reward. Anong reward? Katulad ba noong pumayag kang sumama sa akin sa pamamasyal sa Miss Cloud Mountain ng 2 araw? Biglang nabawi ni John ang kanyang lakas. Siya ay punong-puno ng sigla na maaaring isipin ng isa na binaril lang niya ang sarili sa droga. Sa iyong mga panaginip. Matapos maalala ang nangyari sa Miss Cloud Mountain, sa isang iglap na mula ang magandang mukha ni Stacy. Malinaw pa rin niyang natatandaan na tinulungan siya ni John na pagalingin ang pinsala sa paa niya sa Miss Cloud Mountain, bukod pa sa pagbubuhat sa kanya pataas at pababa ng bundok. Nakipag-ugnayan siya sa halos lahat ng bahagi ng katawan niya. Kung may nangyaring katulad nito, natakot siyang isipin kung gaano kalaki ang mararating ni John sa kanya. The point is, mag-uusap tayo kapag nagtagumpay ka na. Kung hindi ka magtagumpay, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Bahagyang sumangot si Stacy, saka tumalikod at mahinahong naglakad palayo. May chance pa ako. Nagliwanag ang mga mata ni John, at napuno ng motibasyon ang kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, umalis si John sa villa at pumunta hanggang sa tuktok ng bundok at pabalik. Gayunpaman, inilabas ni Dare ang Jadeite tablet upang i-activate ang formation at pagkatapos ay ibinuhos ang lahat ng kanyang mga katangian na enerhiya sa V. Nang matapos iyon, bumaba siya sa bundok at bumalik sa bahay para matulog. Kinaumagahan, umakyat si John sa bundok sa madaling araw. Ang hangin sa tuktok ay kakaiba sariwa, at ang mga halamang pinapasok ng enerhiya ay natatakpan ng maliliit na patak ng hamog na eksaktong gusto ni John. Pagkatapos ng isang gabing pagpapakain ng Energy Convergence Circle, hinihigop ng hamog sa umaga ang ayos na enerhiya ng langit at lupa, na ginawa mas dalisay ang mga patak ng hamog. 207 kung ang energy-infused morning dew ay idinagdag sa mga hilaw na materyales ng cosmetics, ito ay lubos na mapapabuti ang mga epekto ng nagre-resultang cosmeceutical at magsusulong ng mas mahusay na pagsasama-sama ng mga hilaw na materyales. Narito, ang kagandahan ng kalikasan. Inipon ni John ang hamog sa umaga sa isang lalagyan. Dahil ang espiritual na enerhiya na ginawa sa gabi ay hinihigop ng hamog sa umaga at walang karagdagang espiritual na enerhiya para sa kanya upang pinuhin, wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa bundok. Bumalik sa kumpanya, si Michael ay nakikipag-usap sa opisina ng huli ni Erwin. Si Erwin ay ang taong namamahala sa pagkuha ng hilaw na materyales, gayon din sa produksyon at pagproseso, at ang manager ng pabrika na si Guido Boyd ay kanyang subordinate. Nanatili si John sa pabrika buong araw kahapon, kung saan ipinaalam niya ang kanyang mga plano na dagdagan ang kahusayan sa pagpino at bumuo din ng ilang mga cosmeceutical. Napagtanto ni Guido na may mali at kaya iulat ito kay Erwin sa lalong madaling panahon. Halos sumabog si Erwin pagkarinig nun. Alam niyang ipinagkatiwala ni Stacy kay John ang kooperasyon sa Week Group, at kahit na nagdudulot ng gulo si John sa pagkukunwari ng pagsupply ng mga produkto, mapapangangalang siya at matiis ang lahat sa kabila ng matinding inis sa mga kinikilos ni John. Nakabusog ni John sa sarili niya. Ang mga hilaw na materyales at produksyon ay nasa ilalim ng iyong jurisdiction. Sa pamamagitan ng pag-aartista ng walang pahintulot mo, nilinaw niya na hindi kanya nirerespeto. Galit na sabi ni Michael. Ang moldete John. Medyo minamaliit ko siya kanina. Umaasa siya sa maliit na awtoridad na ibinigay sa kanya ni Miss Young para isabotahe ang aking mga pagsisikap sa pagkuha ng mga hilaw na materyales at pangasiwaan ang produksyon. Siya ay medyo ambisyosong tao, at tila sa akin na sinusubukan niyang lumikha ng mga pagkakataon para palitan ako. Ipinatong ni Erwin ang kanyang mga kamay sa mesa at tumayo. Ang kanyang ekspresyon ay ang pinakapangit kailanman. Tutal, kahapon lang niya napag-usapan si Michael tungkol sa planong pakialaman ang supply ng produkto at pahirapan si John. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakabawi si John bago pa niya ito magawa. Pakawalan ang kanyang unang welga.
Kahit sino ay maaaring isipin ang paghihirap sa kanyang puso. Mr. Mercer, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga hilaw na materyales ay palaging isang bagay na hinahangad ni Miss Young. Kung talagang magagawa ni John na pataasin ang kahusayan sa pagpino, lutisin ang mga nakatagong isyo ng mga hilaw na materyales na ito, o kahit na bumuo ng mas mahusay na mga kosmetiko, sigurado akong mas pahahalagahan niya siya, nagsalita si Michael. Nag-aalangan. Alam na alam niyang si Stacy ang pinaka nag-aalala sa dalawang isyong iyon ngayon. Kung kaya ni John na lutisin ang kahit isa sa mga problemang iyon, ang kanyang posisyon sa puso ni Stacy ay maaaring mas matibay, marahil sa lawak ng pagiging mas mataas kay Erwin. Hindi mangyayari. Ang dalawang isyong iyon ay napakahirap hawakan. Imposibleng malutas niya ito ng ganoon kadali at di department na wala man lang magawa tungkol dito. Paano mo inaasahan na magtatagumpay siya kung laureate university siya? Malamig na sanggal ni Erwin. Maaaring tama ka, ngunit mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. May supporter din siya kay Ella. Kasama siya. Bagamat hindi siya naniniwala na kaya ni John na tapusin ang dalawang gawaing iyon, maaari pa rin niyang pagbutihin. Hindi iyon magandang bagay para kay Erwin. Iyon ay isang wastong pag-aalala. Kailangan nating mag-ingat. Saglit na nag-isip si Erwin at hindi nagtagal ay dumating ang level meeting sa loob ng kalahating oras. Marahil ay maaari mong bigyan ng direktor ng R&D na departamento ng isang ulo at ipahatid siya sa isang mosyon sa pulong upang pigilan si John sa pakikialam. 208 ipinagpatuloy ni Erwin, makikipag-ugnayan ako sa ilang senior executive at susubukang makipagtulungan sa R&D department para bigyan ng pressure si John. Sa panahon ng pagpupulong, lahat tayo ay magtutulungan para pigilan si John sa kanyang paraan. Gotcha. Tumango si Michael at naglakad palabas ng opisina. Sa kabilang banda, aalis na sina John at Ella patungo sa pabrika, ngunit nang marinig nila ang balita na si Stacy ay nagdaraos ng isang mataas na antas na pagpupulong, nagpasya silang isantabi ang kanilang mga plano at sabay na maglakad patungo sa silid ng pagpupulong. Nasa loob na ng meeting room ang mga executive ng kumpanya nang dumating sina John at Ella. Sa puntong iyon, narinig ang kaluskos ng takong at pumasok si Stacy sa conference room kasama ang kanyang sekretarya. Gracie. Agad na tumahimik orihinal na maingay na meeting room nang pumunta si Stacy sa headset at umupo. Dahil ito ang aming nakagawiang pagpupulong, nais kong ipakita ng lahat ng departamento ang mga ulat ng pag-unlad at ulat ng negosyo noong nakaraang buwan. You can also raise any issues you might have, walang pakialam na sabi ni Stacy. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at kalmado gaya ng dati. Miss Young, marahil ay maaari akong kumatawan sa departamento ng pananalapi upang simulan ang mga bagay-bagay, isang tusong 35 hanggang 36 na taong gulang na dalaga ang tumayo. Siya ang direktor ng departamento ng pananalapi ng kumpanya, at sinimulan niya ang pulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong paliwanag sa mga paggasta sa pananalapi noong nakaraang buwan. Matapos ang ulat ng departamento ng pananalapi, ang mga direktor ng iba pang mga departamento ay tumayo ng sunod-sunod at iniulat ang kanilang pag-unlad kay Stacy ng paisa-isa bago ibuod ang lahat. Si John ay isang karaniwang tao, at lahat ng bagay na ipinakita doon ay walang kinalaman sa kanya. Ang pakikinig sa kanila ay parang pakikinig ng lecture sa isang wikang banyaga, at nakatulog siya. Kung hindi siya partikular na hiniling ni Stacy na dumalo sa pulong dahil sa pagnanais na sanayin siya, ang huling bagay na gusto niya ay ang umupo sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, natapos din sa wakas ang pagpupulong. Sige, dito magtatapos ang pagpupulong ngayon maliban kung may iba pang idadagdag, anunsyo ni Stacy. Nang makitang tama na ang oras, tahimik na binigyan ni Erwin ng kaunting kindat ang mga senior executive. May gusto akong sabihin, Miss Young. Narinig ko na ipinagkatiwala mo kay Mr. Walker ang buong responsibilidad para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng aming kumpanya at ng Wick Group. Pwede ko bang itanong kung totoo? Tumayo ang isa sa mga executive at nagtanong. Tama iyan. Tumango si Stacy. Umaasa kaming maaari mong pag-isipan muli ang desisyong ito, Miss Young. Ang Wick Group ay kasalukuyang kliyente ng aming kumpanya, at si Mr. Walker ay isang bagong dating nakakapasok lang sa kumpanya.
Tila hindi lubos na angkop na ipagkatiwala mo ang isang mahalagang kliyente sa isang baguhang tulad niya, lalo na't wala siyang pananagutan sa lahat ng bagay, ang pag-aalala ng executive. Sumasang-ayon ako. Bukod sa pagdadala ng rookie, wala rin siyang mga kaugnay na kredensyal. Sa palagay ko, medyo nagmamadali kang magtalaga ng ganoong mahalagang gawain sa kanya, at naniniwala kami na dapat mong bawiin ang maraming mga senior executive ang nagpahayag ng kanilang mga damdamin at nadarama na ang pag-aayos ni Stacy ay hindi nagawa. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan ay nangyayari sa hinaharap at pag-unlad ng kumpanya. Si John ay isang maliit na sekretarya lamang, isang karaniwang tao, hindi kukulangan, at halos imposible para sa kanya na magkaroon ng gampanan ng isang mahalagang gawain. Tama na yan. Alam kong kulang si John sa kanyang mga kakayahan, at medyo hinihingi para sa kanya na kumuha ng O. Pero, natigilan ang lahat at nagkatinginan sa isa't isa. Ang posisyon ni Ella sa kumpanya ay ilang antas na mas mataas kaysa kay John, at wala sa mga executive doon. 209 nang makitang walang imak ang lahat, walang choice si Erwin kundi magsalita. Miss Young? Nagtitiwala kami sa kakayahan ni Ms. S. Summers na lampas sa anino ng pagdududa, ngunit gayunpaman, pinutol siya ni Stacy bago siya makapagsalita ng anuman, ayoko nang makarinig ng kahit anong bots. Si John ang nakakuha ng kontrata sa Week Group, kaya makatuwiran na ang pakikipagtulungang ito ay dapat ipagkatiwala sa kanya. Ang bottom line ay ito, nakapagpasya na ako, at ang lahat ng talakayan tungkol sa bagay na ito ay magtatapos dito. Hinampis ni Stacy ang mesa at gumawa ng pinal na desisyon. Ako, sige. Umasim ang ekspresyon ni Erwin at medyo nahihiya siyang napaatras. Noong una ay binalak niyang makipagkamay sa ilang executive para ipilit si John at subukang pilitin si John na talikuran ang autoridad na iyon. Hindi niya inaasahan na pahahalagahan ni Stacy si John ng higit pa sa inaakala niya, hanggang sa ibigay niya ang lahat para ipagtanggol si John at sayangin ang lahat ng pagsisikap ni Erwin. Gayunpaman, hindi siya madaling sumuko, kaya tahimik niyang tiningnan si George Proctor, ang direktor ng Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad. Si George ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang 50s na may katamtamang taba na pangangatawan. Siya ay mukhang siya ang uri ng lalaki na nasanay sa pamumuhay ng mataas na buhay. Miss Young, may isa pa akong gustong talakayin. Tumayo si George, na nakausli ang tiyan bilang resulta. Oo, Mr. Proctor. Ano ito? Tanong ni Stacy. Miss Young, wala akong tutol sa iyong desisyon na hayaan si Mr. Walker na magkaroon ng buong autoridad sa korporasyon sa Week Group. Gayunpaman, walang magandang magagawa kung walang mga patakaran at regulasyon. Nabalitaan kong pumunta si Mr. Walker sa pabrika at nakialam sa produksyon at sa hardy ng aming departamento. Magtrabaho sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbibigay ng mga produkto. Ang pag-uugali na ito ay hindi etikal. Kailangan mong manindigan para sa mga tao ng R&D Department, Miss Young. Reklamo ni George. Kinusot-kusot niya ang maliliit niyang mata na para bang naghihirap siya. Ang pinakamasamang kahihiyan. Tungkol dyan. Sumimangot ang magandang mukha ni Stacy. Alam niya ang tungkol sa plano ni John na pataasin ang kahusayan sa pagpino at bumuo ng mga kosmetiko, at ang kanyang paglahok sa mga bagay na wala sa kanyang responsibilidad ay maaaring ituring na lampas sa kanyang autoridad. Magiging maayos at maganda ang lahat kung pumikit ang mga tao sa Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad, ngunit sayang, nagpa siya ang direktor na ireklamo ito sa kanya. Bilang isang resulta, si Stacy ay inilagay sa isang masikip na lugar. Tumayo si John at sinabi, Mr. Proctor, alam ko na maaaring hindi nararapat ang aking pag-uugali, at ako ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng nasa R&D department. Gayunpaman, lahat tayo ay nagtatrabaho para sa parehong kumpanya, at naniniwala ako na ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga cosmeceutical ay likas na nauugnay sa mga benepisyo ng kumpanya. Sa kabuuan, wala akong nakikitang anumang salungatan kung isasaalang-alang na ang aming mga layunin ay nasa pareho. Anong ibig mong sabihin na walang conflict? Bumalik ang sagot ni George, una sa lahat, pinapasan mo ang isang mabigat na responsibilidad bilang taong namamahala sa pakikipagtulungan sa Week Group. Marami ng importanteng bagay na dapat mong gawin, ngunit nakikialam ka sa mga gawain ng ibang mga departamento.
Ang ganitong gawain ay katumbas ng isang pagpapabeya sa tungkulin. Pangalawa, idinagdag ni George, ang pakikialam sa mga gawain ng R&D na departamento ay hindi naiiba sa pagtatanong sa ating mga kakayahan. Ipinapahiwatig mo na ang mga tao sa aming departamento ay walang kakayahan. Ang Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad ng Elegante Group ay kung saan binayaran ang mga empleyado ng buo. Hinding-hindi siya papayag na mangyari iyon. Hindi natuwa si Ella sa narinig. Hindi ako sang-ayon sa pahayag mo, Mr. Proctor. Kung naaalala ko. Tama, inaprubahan ni Miss Young ang malaking halaga ng pagpopondo sa pananaliksik at pagpapaunlad noong H210, gaano nakatagal mula noon walang anumang palatandaan ng pag-unlad o mga update mula sa iyong pagtatapos. Sinusubukan mo bang pigilan ang iba na magtagumpay sa kung ano ang nabigo mong gawin? Iyan ang ilang desperado na loika na mayroon ka doon. How dare you make such accusations? Sino ang nagsabi na ang aming R&D na departamento ay walang mga resultang ipapakita? Nakagawa kami ng mga tagumpay mula nang maaprubahan ang pagpopondo at makakagawa kami ng mga high-end na kosmetiko sa lalong madaling panahon. Namula si George. Galit. Malapit na ba? 1 buwan. 1 taon. Napangisi si Ella. Nairita si George. Hindi naman ganoon katagal. Mabibigyan kita ng garantiya na ang aming R&D department ay makakapaglansad ng 3 magkakaibang cosmeceutical sa loob ng 1 linggo. 1 linggo. Talaga. Natigilan ang lahat. Walang inaasahan na sa wakas ay may ipapakita ang R&D department pagkatapos ng mga buwan at buwan ng halos walang nakamit na mga tagumpay. Magandang balita iyan. Hindi ko inaasahan na si Mr. Proctor ay maglalabas ng malaking revelasyon nang wala sa oras. Talaga. Ang aming kumpanya ay kasalukuyang tumutuon sa mas mataas na spectrum ng mid-end cosmetics, ngunit kung ang aming pananaliksik ay makakatulong sa amin na makagawa ng mas mahusay na gumaganang cosmeceutical, maaari lang naming makapasok sa high-end na merkado. Hindi lamang yan. Ang channel ng pagbebenta na kinokontrol ng Wick Group ay orihinal na high-end cosmetics market. Kapag naabot na ng aming kumpanya ang pamantayang iyon, magkakaroon kami ng walang limitasyong potensyal para sa hinaharap. Development. Ang lahat ay tuwang-tuwa at hindi napigilan ang kanilang mga sarili na magbigay ng thumbs up kay George at papuri sa kanila. Nang marinig ang mga papuri ng lahat, si George ay nagkaroon ng isang mapang-akit na ngiti sa kanyang mukha at lalo pang ipinagmamalaki habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ibibigay ko sa iyo ang aking nakasulat na salita na ang aming R&D department ay maglulunsad ng cosmeceutical sa loob ng 1 linggo. Ako ay isang tao ng aking salita. Pagkatapos ay nagpatuloy si George, mayroon akong isang kahilingan, gayunpaman. Hindi dapat pahintulutan si Mr. Walker na makialam sa mga gawain ng ating R&D department. Hindi namin kailangan ng isang karaniwang tao para sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Ito. Nagsisimula ng kumbinsido si Stacy. Ang pagbuo ng mga high-end na cosmeceutical ay maaaring magdala ng napakalaking benepisyo sa kumpanya, at ito ay isang bagay na lagi niyang gustong gawin. Gayunpaman, nangako na siya kay John. Nahahayaan niyang subukan ni John ang kanyang makakaya, na magiging awkward sa pagitan nila ni John kung gagawin niya. Backtrack sa pangako niya. Halos mapangiti si Erwin nang makita ang eksenang iyon. Alam na alam niya ang kahalagahan ng mga high-end na cosmeceutical sa pag-unlad ng kumpanya, at naniniwala siyang darating si Stacy. Sa isang kompromiso. Ang resulta ay tulad ng inaasahan ni Erwin saglit na nag-alinlangan si Stacy at ibinaling ang tingin kay John. John, dahil nakamit ng departamentong R&D ang magagandang resulta, marahil ay maaari mo na lang itong ipaubaya sa kanila. Medyo nag-aalangan na tanong ni Stacy. Kumpara sa mga profesional sa departamentong iyon, pakiramdam niya ay mahihirapan siyang umasa kay John at ayaw niyang sayangin ni John ang lakas nito sa walang kabuluhan. Hindi. Hindi sapat ang paglulunsad ng 3 magkakaibang cosmeceutical sa 1 linggo. Miss Young, I can assure you that I'll bumuo ng hindi bababa sa 10 iba't ibang kosmetiko sa parehong time frame. Sincere na sabi ni John. Rinig na hingal ang maririnig sa sandaling sinabi ni John ang pahayag na iyon. Nagulat ang lahat, at 10 10 kosmetiko sa 1 linggo.
Mr. Walker, sa tingin mo ba ito ay larong pambata? Hindi ka pwedeng magseryoso. Eksakto. Napakahirap para sa isang kumpanya na bumuo ng mga bagong produkto dahil ang paggawa nito ay nangyayari ng pag-iingat at paulit-ulit na mga eksperimento. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Papatayin ka ba kung hindi ka manloko at magmayabang, Mr. Walker? Ang lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon at kinutya si John habang nakatingin sa kanya ng masama. Forget what they doing, keep on doing.